Ngayong problema ang matinding init na sinasabayan pa ng traffic at kakulangan sa supply ng kuryente sa ilang lugar, nabuhay ang panukalang 4-day workweek sa mga opisina. Ginagawa na yan sa ilang LGU pero dapat na ba itong gawin sa mga pribadong opisina? Saksi, si Chino Gaston. Tila sagupaan na nga ang araw-araw na commute at pagkaipit sa traffic. Nagiging delikado pa sa kalusugan ang matinding init. Kaya ang ilang LGU o lokal na pamahalaan ipinatutupad na ang 4-day compressed work week o 4 na araw na lang napasok sa ilang opisina gaya sa Cavite Province, San Fernando, Pampanga, Bacnotan, La Union at Binmaley, Pangasinan. Bukod sa pagsasaalang-alang sa kapakanan ng mga empleyado at pagtugon sa pagsisikip ng daloy ng trapiko, paraan din daw ang compressed work week para makabawas sa konsumo ng tubig at kuryente. Pero ayon sa Civil Service Commission, dapat makabuo pa rin ng 40 hours na trabaho sa buong linggo ang bawat empleyado. At dapat may maiiwang pa ring tao sa mga opisinang haharap sa transaksyon ng publiko, kabilang ang mga nasa frontline services. Makakala kasi nila na 4 days lang ang trabaho and then on the 5th day walang tao sa opisina. Hindi ho yun ang ibig sabihin ng compressed work week. Should be Monday to Friday, kailangan may tao sa opisina. Pwede rin niyang samahan ng iba pang setup gaya ng work from home. Yung back-end ng opisina natin, planning, policy making, yung mga nag-encode, yung mga sa HR, yung hindi kailangan harapin ng tao, baka sila ho yung pwedeng mag-flexi work arrangement ng work from home. You do not have to ask permission sa amin. You just have to submit sa amin ano yung flexi work arrangement, internal ninyong policy. For monitoring lang po kami. Pinag-aaralan na rin ng ilang pribadong kumpanya ang pagpapatupad ng 4-day work week. Kami po ay bahagi ng mga nagtataguyod ng flexible work arrangement. Subalit kailangan may ugnayan at unawaan, no? Ang manggagawa at saka yung namumuhunan. Kasi hindi pwedeng lahat ng working arrangement minamando o iniubligan ng DOLE o ng pamahalaan. Dati nang sinabi ng DOLE na kailangang makonsulta ang mga empleyado kung magpapatupad ng 4-day work week. Iniuutos naman ng Occupational Safety and Health Standards ng Labor Code ang sapat na ventilasyon, work breaks at standby medical equipment at personnel. May karampatang multa at parusa ang hindi pagsunod. Sa mga manggagawa na nagtatrabaho sa labas ng mga kumpanya o may direktang exposure sa init ng araw, kailangan magkaroon ng tinatawag po nating Construction Safety and Health Program. O nagkakaroon po sila ng mas mahabang lunch break kung saan habang tirik na tirik ang araw, wala po munang trabaho sa labas. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Nanawagan ng Energy Department na magtipid sa kuryente dahil tumataas ang demand ngayong tag-init. Solar power ang ginagawang alternatibo ng ilan at malaki raw ang kanilang natitipid sa electric bill. Magkano kaya? Saksi si Jamie Santos. Dahil sa tumitinding init ng panahon, mataas ang demand sa paggamit ng kuryente dahil sa walang patayang electric fan at aircon. Panawagan ng Department of Energy, magtipid sa paggamit ng kuryente. So may mga pamilya na sabay-sabay silang nasa isang kwarto at yung electric fan at yung air conditioner sa ibang kwarto ay hindi ginagamit. Bukod sa pagtitipid, may mga alternative source of energy naman daw. Nitong 2022, ayon sa DOE, 22% ng enerhiya ay galing sa renewable source. 1.6% lang ang mula sa solar, kaya may solar power plant projects na rin nakatakdang buksan. Pero dito sa lungsod ng Valenzuela, hindi pa man nakakaranas ng El Nino, gumagamit na ng solar power. Ang 3 palapag na barangay hall ng Barangay Bisig, solar powered na. Meron silang 24 units ng 450 watts na solar panels na nakakalikha ng 10,800 kilowatt-hour ng kuryente na ginagamit nila sa pang-araw-araw. Malaki din daw ang natipid nila sa electric bill. Mula sa 12,000 pesos, ngayon
Ang bill lang po namin ranging from 6,000 to 7,000. Meron pa po kaming CCTV, syempre meron pa po kaming mga office, mga equipments na gano'n. So malaking tulong po sa barangay. At saka po, syempre yung budget po doon, mailalagay pa namin sa ibang proyekto. Pero hindi lang barangay hall ang nakinabang. Ang kahabaan ng Bisig Road, pinaliliwanag din gamit ang 23 solar-powered streetlights. Ay, napakalaking bagay po sa amin ito. Oh. Super safe po yung feeling kasi po maliwanag na, so hindi ka na mag-worry if merong mga tao na may masamang balak. Sa Iloilo, ang pamilya Arcosa may 2 taon na rin daw na nag-e-enjoy sa biyaya ng solar power. Bagamat umabot sa 200,000 pesos ang halaga ng ginastos para sa solar panels. So, grabe gidya amon nga kuryente ginabayran, galabot kami 10,000 up. Oo, so nag-decide kami nga mag-solar para do mag-lessen man amon nga nga balayran. Sa Mangaldan, Pangasinan, ilang residente ang sinimulan na rin gumamit ng solar panels bilang alternatibong pagkukunan ng kuryente. Nakatulong siya, malaking tulong siya. Yung hindi naman 100% pero at least nasa 30% nakatulong siya doon sa electric bill ko. Bumaba rin ang electric bill ng pamilyang ito sa Bombon, Camarines Sur mula nang magkabit sila ng solar panels. Ano may bukad to, ang kuryente nag-aabot na sa 1,000 plus, usually every month. Pero sa pagkatipid, masasabi kong mas okay ang magamit ng solar. After may mag-install kang inyong solar panels, nag-abot lang sa 20 pesos si pinakababa aming bill na binayaran ka to. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Inensayo ang medical evacuation sa pagpapatuloy ng balikatan exercises sa Sulu Sea. Ang Chinese Ministry of Defense naman naghayag ng pagtutol saan nila ay pakikialam ng mga tagalabas. Saksi si Ian Cruz. Mula sa BRP Ramon Alcaraz, lumipad at lumapag ang Augusta Westland Chopper ng Philippine Navy sa sinasakyan naming BRP Davao del Sur. Sa cross-deck landing, inensayo kung ano ang dapat gawin kung may casualty o sugatan na kailangang ilikas. Bahagi ito ng Balikatan Exercise 2024 ito sa Northeast Palawan sa Sulu Sea. Maraming gamit itong cross-deck landings, kagaya na lamang ng medical evacuation ng mga tropa na sugatan at ginagamit dito sa pagdadala ng mga halagang gamit dito sa barko o sa pagsasakay ng mga sundalo papunta at paalis nitong barko. Sa isa pang simulation, inilipad sa aming barko ang isang sundalo mula sa ibang barko para sa medical evacuation. Sa unang pagkakataon, ang Airbus helicopter naman mula sa French frigate na Vendémiaire ang nag-touch and go sa BRP Davao del Sur. Pagsasanay ito sa pagtanggap ng air assets mula sa ating mga kaalyado. Kailangan mahasa yung ating flight deck crew and ating helicopter control officer. At the same time, yung bridge natin for the synchronized movement ng aircraft at the same time ng ating barko. Nakiisa rin sa cross-deck landing ang LST Harper's Ferry ng Amerika kung saan lumapag din ang ating helicopter pati na ang air asset ng France. Para naman masanay sa replenishment at sea o RAS. Isang umaandar na barko ang kunwari dinalhan ng supply gaya ng pagkain, tubig at krudo ng isa pang barko ng Navy. Pwede din kaya ito para mas tumagal pa sa laot ang mga nagpapatrolyang floating assets ng Pilipinas. Kakayanin po, but this requires training. Mula rito sa Sulu Sea ay lilipat ang pagsasanay sa West Philippine Sea. Isa sa gagawin sa labas ng 12 nautical miles na territorial waters ng bansa, ang Maritime Search and Rescue. How to help yung mga nangangailangan, especially at sea. Maraming pagkakataon na nakatanggap ng radio challenge ang mga barko ng Pilipinas mula sa China, pero hindi naman daw ito magiging hadlang para ipagpatuloy ang maritime exercise. Sa gitna ng balikatan exercises, ang Chinese Ministry of National Defense naghayag ng pagtutol sa anilay pakikialam ng mga tagalabas, pagyayabang ng lakas, pangudyok at pangaharas sa South China Sea. Masusing binabantayan daw ito ng Chinese military at magsasagawa ng hakbang. The exercise is not about any foreign aggressors or kung sino man yung mga threats na meron tayo sa West Philippine Sea. It's all about interoperability and of course yung improving and developing yung capability and capacity
between the different participants dito sa exercise. Wala rito sa Sulusi sa Northeast Palawan. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Humingi ng tawa ng isang guro sa Santa Barbara, Iloilo. Kasunod ng reklamong kiruskus niya ng chewing gum ang bibig ng kanyang estudyante. Nasalubsob pa umano ang bata sa mga piraso ng kahoy na nadikit sa chewing gum matapos itong iluwa ng kanyang kaklase. Nagtungo ang guro at ilang miyembro ng school administration sa bahay ng estudyante, pero lola lang niya ang kasama roon. Nakausap nila sa video call ang ina ng bata. Sa kabila ng pagpapatawad, hindi pa masabi ng pamilya ng bata kung iuurong nila ang reklamo. Handa naman daw itong harapin ng guro. Tinurukan ng anti-tetanus ang estudyante dahil sa mga tinamong sugat. Posibleng bawas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa DOE Oil Industry Management Bureau, hanggang 45 sentimo ang posibleng rollback kada litro ng gasolina, hanggang 60 sentimo naman sa diesel at hanggang 70 sentimo sa kerosene. Batay po yan sa 4 na araw na trading. Kabilang sa nakaapekto sa presyuhan, ang sitwasyon sa pagitan ng Israel at Iran, demand outlook para sa langis at pagtaas ng inventory ng crudo sa Amerika. Pero patuloy raw ang volatility o pabago-bagong presyuhan ng langis. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.